Confirm na mga kababayan po natin. Inuutusan ngayon ng Supreme Court na maglabas itong si Bongbong Marcos ng kanyang physical and mental examination. At syempre, kasama po mga kababayan yung kanyang pagpapa-hair follicle para malaman kung ano nga ba ang tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos. Mga kababayan, marami pong ikinasuhan ang Malacanang. Hindi sila yung nag-file ng kaso, syempre, pero utos nila na pakasuhan yung naglabas ng di umano'y mga fake information sa tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos. At syempre, kasama dyan si Eloy Bugres at ilan pa. Pero alam nyo ba mga kababayan, na noong January 22, 2026, mismo ang Malacanang ay nagsabi na may sakit si Bongbong. Continue to carry out his responsibilities while under medical observation. Okay. So, January 22, 2026, inamin ng Malacanang na si Bongbong ay may medical condition. So, kasunod nun, mga kababayan po natin, ilang bisis po na hindi natin nakikita yung presensya ni Bongbong Marcos. Tapos biglang lumabas, tumakbo, nag-jogging, nag-jumping jack, nagbuhat ng bigas. So, dito natin ngayon malalaman. Kasi binibigyan po sila ng 10 araw para mag-submit ng physical and mental examination including yung pagpapa-hair follicle ni Bongbong Marcos. Kasama po sa mga nag-petition dito at nag-request na dapat maglabas si Bongbong Marcos ng kanyang physical and mental examination. Siyempre kasama ang kanyang pagpapa-hair follicle para malaman nga ng taong bayan kung maayos nga po ang kalusugan ni Bongbong Marcos. So hindi ito fake news. Hindi tayo makakasuhan dito dahil ang Supreme Court na nga yung nag-utos kay Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Acting Executive Secretary na mag-comment dito po sa petition ni dating Congressman Alvarez at mga retiradong sundalo. So kaya dito patunayan ang Malacanang yung pagbubuhat ni Bongbong Marcos, no, yung pagtatakbo-takbo, tapos ang sinabi nakaraan ni Claire Castro na hindi daw obligado na maglabas ng kanyang medical result itong si Bongbong Marcos dahil ang dating presidente, bla bla bla. Alam niyo mga kababayan po natin, sila yung dapat sumagot sa petition at utos ng Supreme Court. Pero ang kanilang palusot ay kukumpara na naman nila sa nakarang administration. So anong pakialam nila kung hindi naglabas na nakarang administration? Ito ngayon sila yung may pressure. Sila yung may tension. Kasi unang-una, nagpa-file sila ng kaso Pinagkakasuhan nila ang iba na sinasabi nila nagpapakalat daw ng maling medical certification ni Bongbong Marcos, nagpapakalat daw na may sakit si Bongbong Marcos. Dito nila patunayan. Ito yung pinakamagandang sagot. Kasi kung mapatunayan nila na malusog si Bongbong Marcos, hindi adik si Bongbong Marcos, di maganda, tama lang nakasuhan yung nagpapakalat ng mga fake news para sa kanyang kalusugan. Pero dapat naka-livestream. Dapat may kamera na nakatutok sa lahat ng anggulo, lalo na sa hair follicle ni Bongbong Marcos. Kasi pwede nila dayain yan. Pwede nila doktorin yan at pwede nilang bayaran yung sino man na gumawa ng medical examination. Ang dami nilang perang ninakaw Tapos lahat yan ay pinaparatang nila sa nakaraang administration at pinaparatang nila kay Vice President Sara. Pero hindi tanga ang sambayan ng Pilipino at alam ng sambayan ng Pilipino na sila ang mga kawatan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin, nako po, palpak na naman ang pinakitang ebidensya nitong si Trillanes. Mantakin nyo, mga kababayan po natin, may nagdeposito daw na pangalang Sammy Oy sa bank account ni Vice President Sara last October 2011 at April 2011 sa isang BDO branch sa SM Lanang. Pero nung kinonfirma po ng ilan sa mga kababayan po natin, lumabas ng sinasabi niyang branch na SM Lanang ay hindi pa pala nagbukas sa sinasabing pizza kung saan nag-transfer daw ng pera sa bank account ni Vice President Sara. So paano nakapag-bank transfer noong October 2011 at April 2012 kung ang branch ay nagbukas September 2012. So, ibig sabihin wala pang branch. Paano ma-explain na naman yan ni Trillanes? Mukhang nakahalata tuloy natin na isa lang
yung script ni Trillanes at iisa lang yung script ni Madriaga. Eh mukhang mapapaisip tuloy tayo kung sino po yung nasa likod ni Madriaga at yung mga nasa likod ni Kerwin Espinosa na iisa lang yung kanilang abogado din. Iisa yung abogado, iisa yung estilo, iisa rin yung paraan ng pag-iyak-iyak nila kapag sila po ay tinatanong ng mga kongresista. O tingnan nyo, kung si Trillanes ay palpak, di hamak naman na napakaraming palpak sa mga sinabi ni Madriaga. Alam mo yung nagtugma lang sa sinasabi ni Madriaga? Yung mga motor niya na nakapangalan sa kanyang anak, na sinasabi niya na ang pera daw na pinambili ay galing daw kay President Duterte. Pwede ba yon? Sa kanya naman nakapangalan tapos ituro niya na galing kay President Duterte. Pero yung lahat na kanyang mga pinagsasabi, lahat ay palpak. Kagaya ng sinasabi niyang land bank branch. Wala naman palang land bank branch doon. Yung sinasabi niyang mall sa Lubao, Pampanga, sinasabi ni Madriaga, wala din palang mall sa Lubao, Pampanga. So kumbaga, sanay po sila magsinungaling, mga kababayan po natin. At ganun na po ba sila kadesperado para maglabas na lang ng kung ano-anong kasinungalingan para idiin si Vice President Sara, kagaya ng ginawa nila kay President Duterte nung panahon na ayaw nilang maupo bilang presidente, si Tatay Digong. And ganun din ngayon. Kaya nga pinadala nila sa dahig Kasi alam nila na hanggat sa Pilipinas si President Duterte ay hindi uobra at masusupalpal itong mga kasinungalingan nila. Eh wala nang naniniwala dito sa gimmick ni Trillanes. Kasi itong ebidensya na ito na nilalabas niya, paulit-ulit na ito. Kumbaga kung sa paksiw, ilang bisis na po ininit itong mga ebidensya na ito na nilalabas ni Trillanes. And obvious, mga kababayan po natin, ang ginagawa ng mga buaya sa Kongreso. Kasi kung sinasabi nilang overwhelming yung ebidensya, sapat na yung ebidensya para i-impeach si Vice President Sara sa House of Representatives, bakit patuloy pa rin sila na naglulustay ng pera ng taong bayan para sa isang investigasyon? Naiilan lang sila yung naniniwala. Diba? Nagsasayang po sila ng pera ng taong bayan. Milyon-milyon yung pinag-uusapan kapag ginagawa nila yung minute trial na yan, yung fishing expedition na yan sa impeachment ni VP Sara. Total, yung bottom line, gusto naman nila impeach si Sara at gusto naman nila na ilabas din sa Senado yung mga ebidensya na yan nila, hindi dapat iakyat na nila doon, dalhin na nila doon dahil nakahanda na yung team ni Vice President Sara. Kaysa dito, papatawag nila si VP Sara, papatawag nila yung abogado ni VP Sara, pero walang karapatan na mag-question ang abogado ni Vice President Sara sa mga witnesses na hinaharap nila. So anong purpose? Para ipahiya nila si VP Sara. Kaya alam niyo mga kababayan po natin, tama lang na hindi humaharap si Vice President Sara. Kasi ang ebidensya nila, mga palpak naman. Eh baka humarap si VP Sara, mapapahiya sila. Eh di lalo silang kawawa. Di ba? Kawawa sila kasi nga lalabas yung pagiging sinungaling nila at kung gaano sila kadesperado na pabagsakin yung mga Duterte. Pero nakikita ko na yan. Hindi po nila kayang i-impeach si Vice President Sara. Palike naman ang video at marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat po.